Hindi kumbinsido ang ina ng isa sa mga nasawing Ateneo basketball player sa paliwanag ng coach tungkol sa nangyaring trahedya. Live mula sa Quezon City, may express report o may live report si Mon Gualvez. Mon, ano ba paliwanag ng coach sa ina ni Rene Baterbonia? Alam mo, Jiggy, paulit-ulit daw na ginigit ng mga kasamang coach sa nangyaring team building activity sa Aurora dito sa nanay ni Rene Baterbonia na aksidente lamang ang nangyari. Sa muling pagharap ng pamilya ni Rene sa media, tila naubos na ang luha raw ng kanyang ina. Maalalang una na niyang kinwestiyon yung pagkamatay ng kanyang anak. Ipinagtataka raw kasi niya yung mga kumakalat sa social media na mayroong mga ankle weights o pampabigat sa paa, yung mga player na pagdating sa paglangoy sa dagat doon nga sa Tibaculao, Aurora. Nakitaan din daw niya ng pasa ang ilang bahagi ng katawan ni Rene nung una niya itong malaman. Pero ang paulit-ulit lang daw na sinasabi ng mga kasamang coach sa ginawa ng team building, aksidente lamang ang nangyari. Hindi rin daw totoo na may suot ng mga ankle weights o pampabigat ang mga manlalaro ng lumalangoy. Git naman ng nanay, marunong naman daw lumangoy ang kanyang anak na si Rene. Pero lumalabas na may kapabayaan daw ang basketball coach o may pagkukulang, rather, ang mga coaching staff na nandoon sa insidente. Narito ang pahayag ng nanay ni Rene Baterbonia. Punta kayo dun, wala kayong rescuer. May medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then 30 to 20 minutes ang dito sa Bates hanggang patungo sa ospital. Siyempre layo na. Inabisuhan ng pala kayo na may lindon. Diba lindon yun? Umaga, may lindon. Wag muna baka mag-iba ang alon, ang dagat daw. Pero chinik daw nila, yung sabi nila, chinik daw nila, wala daw, kaya tumuloy sila. At Mon, anong payag dito ng mga coach na kasama din sa team building? Jiggy, paliwanag daw sa kanila ng mga kasamang coach sa team building, sunod-sunod daw yung mga malalaking alon ang naranasan ng mga players habang sila ay may water activities doon sa dagat sa may Tibaculao. Inamin din nila na mula 2017 pa raw ginagawa yung mala bootcamp na klase ng training ng Ateneo de Manila University. Bagay na lumalabas din sa mga podcast interview ng mga dati nang naging player nito. Narito ang pahayag o paliwanag ng mga coach sa nasabing team building sa coach naman ni Rene nung high school pa siya. Sabi ng mga coaches na andun, at first calm pa daw yung dagat. Tapos may malaking alon daw na, yung first alon daw, yung mga players, parang nag-enjoy pa daw, kasi may malaking alon. Tapos yung second, pati third alon, doon na parang na-scatter sila. So, yun, sabi nila, yung nakausap namin ng mga coaches, sobrang bilis daw ng pangyayari. First time din talaga na kahit since 2017 until now, first time nangyari yung every year doon nila ginagawa pero first time daw to na may mga namatay. Mon, may payag na bang Ateneo sa pangyayaring ito? Magmula kahapon na naglabas ng statement ang Ateneo de Manila University, ngayon wala pang bagong pahayag ang Ateneo de Manila University hinggil sa mga development na ibinabanggit nga ng pamilya ng mga biktima maging ng mga otoridad. Pero ang sinasabi nila, nauna ng sinagot ng Ateneo de Manila University yung burol ni Rene dito sa Quezon City. Handa rin daw nilang sagutin, pati ang pagbiyahe sa labi nito kung dadalhin naman sa probinsya. Pero duda ang pamilya ni hindi nga raw sila tinulungan o sinagot man lamang yung biyahe mula Agusan del Sur ng pamilya papunta dito sa Maynila para nga makita yung katawan o labi ng kanilang anak. Labis naman ang pangungulila rin. Maidagdag ko lang, Jiggy, yung mga teammates ni Rene na nandito rin sa Maynila. Ito yung mga teammates niya nung high school pa siya sa Davao. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Napakasakit kasi parang hindi ko na siya teammate, para ko na siyang brother Kasi sa 2 taon na nagsama kami, grabe yung experiences, yung challenges namin. Sama-sama kami sa games or
Sa kahit anumang lakad, kasama ko siya palagi. Rene is such a good friend. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos, yun. Nung nalaman namin, gano'n lang nangyari sa kanya. So, as teammates, alam namin kung gaano ka mabuting tao si Bobet. At Mon, kaugnay dun sa labi ni Divine Adili, ano ang impormasyong nakalap mo tungkol dito? Yes, Jiggy, yung isa pa na nasawi nga dito sa nangyaring insidente sa Dipakula Aurora, dalawa kasi yan, isa si Rene Baterbonia at pangalawa nga itong Nigerian national na si Divine Adili. Kung si Rene Baterbonia ay ibinurol at isinailalim sa autopsy, kaibahan naman totally itong kay Adili dahil hindi siya isinailalim sa autopsy at hindi rin siya ibinurol dito sa isang punerarya sa Quezon City. Yan ay para bigyang respeto ang kultura ni na Adili dahil nakatakda siyang ibalik at ibiyahe sa kanilang bansa sa Nigeria. Actually, bago tayo magsahing papawid, may dumating na kaanak si Adili dito sa punerarya at nakikipag-coordinate na para nga makuha na yung katawan na nananatili pa ngayon sa freezer dito sa punerarya. Jiggy. At tama ba na sina Attorney Jimmy Bondoc at Israelito Torion ang abogado ng pamilya Baterbonia? Yes, Jiggy, ang pinakatumutulong kasi sa pamilya Baterbonia ay yung gobernador ng Agusan del Sur. Sa katunayan, sila nga yung sumagot ng pamasahe o pagbiyahe ng pamilya mula Agusan del Sur patungo dito sa Maynila. At itong gobernador na rin ang tumulong in terms of legal means para sa pamilya. So ang kinuha nilang mga abogado ay yung law firm ni na Attorney Israelito Torion at ni Attorney Jimmy Bondoc na silang humarap din kanina pero hindi naman nagbigay ng panayam pero inaalalayan itong pamilya Baterbonia sa pagharap muli sa media. Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.